Hello mga kaliga, welcome dito sa Ligang Pinoy kung saan pwede nating i-discuss yung mga updates or mga pangyayari sa iba't ibang liga dito sa Pilipinas. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ating preview for the upcoming Game 2 ng UAAP Finals between the UP Fighting Maroons and the DLSU Green Archers. So recap lang tayo, sa Game 1, tinambakan ng UP Fighting Maroons yung DLSU Green Archers sa Game 1 ng kanilang Best of 3 series. So 97-67. Ang Game 2 ay magaganap na bukas, December 3, dyan sa Araneta Coliseum. So i-recap lang natin kung anong nangyari nung Game 1 at i-discuss din natin kung ano yung posibleng maging adjustments ng DLSU Green Archers pagdating sa Game 2. So nung Game 1, alam naman natin na DLSU Green Archers committed 18 turnovers. So dun sa 18 turnovers na yon, si Jonel Policarpio committed 4 turnovers, si Mike Phillips 3 turnovers, si Evan Nelly 3 turnovers, si Kevin Kiambao also had 1 turnovers, Goliena meron 2, si Bright Nuangco meron 2, si David merong 1, si Ben Phillips may 1, at si CJ Austria merong 1 turnover. So isa yan sa mga kapansin-pansin na naging weakness ng DLSU Green Archers nung Game 1 nila. Umpisa pa lang naaagawan na sila ng bola, at ang masakit nito, yung 18 turnovers na yon nagresulta to 24 turnover points. Take in mind na yung lamang ng UP nung Game 1 is 30 points. So just imagine na out of the 30 points, pwedeng i-argue na 24 of those 30 points are galing sa turnovers ng DLSU Green Archers. So napakalaking bagay na nawala sa DLSU Green Archers dahil ang daming bolang sinayang nila na nagresulta sa turnover points for UP. And ang isa ding kapansin-pansin nung Game 1 ay yung sobrang alat na 3-point shooting ng DLSU Green Archers. Nabanggit na natin sa ating previous video na ang isa sa offensive weapons ng DLSU Green Archers ay ang kanilang 3-point shooting. And nakita naman natin yan nung laban nila versus NU kung saan mainit yung kanilang 3-point shooting. Pero dito sa Game 1 versus UP, uncharacteristically, biglang nawala yung shooting nila sa 3-point area. Sobrang alat nung naging 3-point shooting ni na Mark Nonoy, Evan Nelly, and even si Kevin Kiambao. If we look at the numbers, si Kevin Kiambao made only 1 out of 4 attempts. So 25% lang si KQ sa 3-point area. And worse, si Nanelli and si Mark Nonoy parehas na 0 out of 6. And si Abadam 0 out of 2, and si Goliena 0 out of 1. So imagine that out of the 23 attempts of the LSU Green Archers from beyond the arc, 2 lang yung naipasok nila. Pwede pa nga nating i-argue na si Mark Belmonte, mas madami pang na-shoot na 3 points si Mark Belmonte na isa compared sa 3 points combined ni na Mark Nonoy and Evan Nelly, na parehas 0 yung na-convert nila na 3 points nila during that game. And another aspect na sobrang mahina or naging mahina yung DLSU Green Archers nung Game 1 nila is sa rebounding. So they were out-rebounded 55-45. So yung 10 rebounds na difference na yon, malaking bagay na yon kasi a lot of the second chance points na nakuha ng UP ay galing sa mga offensive rebounds nila. So pwede ring i-argue na in number of the points na 30 points na tambak ay galing din sa mga second chance points na nanggaling dahil sa mga rebound. And lastly, sa free throw attempts, mas madaming binigay na free throw attempts ang DLSU sa UP as compared sa free throw attempts na nabigay ng UP sa DLSU. So sa UP, I think they made 21 out of 26 or 20 out of 26 attempts sa free throws, whereas ang Lasal nasa 11 out of 17 lamang sila. So yung difference nila na 9 free throws attempts na naibigay sa UP Fighting Maroons, it just shows na yung Lasal, mas madami silang nafa-foul kasi hindi sila either naging tamad sila sa depensa dahil sumusundot na lang sila instead of staying in front of their man, sumusundot sila sa bola, or
kapag nakakuha ng steals ang UP and sa fast break, minsan may mga tendency kasi na hinahabol pa yung player and nagre-result pa sa fouls. So, yan yung mga bagay na kapansin-pansin na naging mali ng DLSU Green Archers. So, ang pag-uusapan naman natin, paano mag-a-adjust yung DLSU Green Archers this game 2 para makabawi sila. For sure, meron ng game plan yung coaching staff, sina Coach Topex, meron na silang game plan for tomorrow. But eto lang, for the sake of discussion lang, ito yung sa tingin ko na areas na pwedeng i-improve pa ng DLSU Green Archers dito sa upcoming game 2 nila bukas. So una, adjust to the physicality. Nagreklamo si after game 1 doon sa press conference ng media press conference, nagreklamo si Coach Topex na hindi daw sila nakatanggap ng memo na ganun pala ka-physical sa finals. Pero for me, hindi excuse yung ganon na sabihin mo na hindi mo na-expect na physical sa finals. Kasi, come on man, ito yung finals na to UAAP finals na to. So, expect physicality, expect intensity. Kasi corona na yung pinag-aagawan ninyo. Hindi to regular season game lang. Do or die na to do or die na tong UAAP finals. Kaya hindi dapat malamya or very soft yung mga players mo. So expect mo ang UP. And for sure naman, merong scouting report na yan, yung Lasal. Na-scout na nila yung mga guards ng UP. And kung napapanood yung mga laro ng UP, very physical din naman talaga mag-guard yung mga player, yung mga gwardiya ng UP dyan. Sina JD Kagulangan, si Janjan Felicilda. Very active talaga yan na sumundot sa mga bola. Even sina Jerry Abadiano, mga defenders talaga yan, mga lockdown defenders talaga yan. So yun yung isa sa mga naging advantage din ng UP, na meron silang mga guards na very active sa depensa. And of course, second adjustment, take care of the ball. Self-explanatory na yan, nabanggit natin kanina na 18 turnovers yung nakomit ng DLSU Green Archers nung game 1. Wala silang choice sa game 2, kundi they need to protect the ball. Otherwise, mahihirapan silang makabawi against UP kasi you are fighting against a formidable team. Alam naman natin na on paper, sobrang lalim nung bench ng UP, and alam naman din natin na madami talagang superstars dun sa lineup ng UP. Kaya if you want to defeat UP, you need to play a perfect game. And to play a perfect game, kailangan mong i-limit yung turnovers mo. And 18 turnovers is just too much. So, they need to take care of the ball. Madami. Kung napansin nyo yung enumerate natin kanina, karamihan ng mga turnovers galing sa forwards nila and center. Si Jonel Policarpio had 4. And si Mike Phillips had 3. And si Bright Nuangco, 2. Si Bright Nuangco yung napansin ko kasi nung game 1 kasi pagpasok niya pa lang, turnover na siya kaagad. And most of these turnovers galing nga sa kapag na-rebound nila tapos bad pass or dinap pa sa kanila tapos nag-traveling sila. So yun yung mga usual na turnovers ng mga big man nung Lasal. And even sa mga guards din nila, may madami ding turnovers kasi ng Lasal na even galing sa pagkatawag ng timeout and during the inbound, dun pa sila nagkakamali, which is sobrang sayang kasi nag-timeout na nga kayo to execute a play tapos sinayang nyo pa yung pagkakataon kasi nag-turnover lang kayo. Mahirapan talaga kayong makabawi against UP. Third adjustments, don't fall in love with the 3. Napansin ko nung game 1, nung first quarter, si Mark Noonoy, sunod-sunod yung kanyang mintis. There was a span na si Mark Noonoy and si Jerry Abadiano, nagpalitan lamang sila ng mga tres, and buti na lang nagmimintis sila parehas. Ito yung i-adjust ng Lasal dapat, kasi kung hindi pumapasok yung mga attempts nila sa 3 points, they need to find a way na ilapit yung bola or just go with the flow of their offensive system. Ilapit nila yung bola, hanapin nila yung higher percentage shot. Wag na nilang ipilit yung 3 points kung hindi talaga pumapasok. Okay lang kung yung 3 points nila naman ay galing sa sistema talaga within the offensive rhythm. Kung libre naman and nasa flow talaga ng offense, yun, by all means take the 3.
Pero kung yung pinipilit mo, like nga si Mark Nonoy minsan, may mga ill-advised shots talaga siya na bigla na lang pull up from 3. Yun yung mga ganun ill-advised. Or si Evan Nelling, si Kevin Kembo, may mga tendencies din sila na pinepersa nila na kahit na bantay sarado sila, nagpo-pull up pa rin sila from 3, which is lower percentage kasi sa 3-point line as compared sa magda-drive ka and then i-drop pass mo sa big man mo, or find the open man, tapos kung may libre sa perimeter, pwede niyang i-shoot. So, mas higher percentage yung mga ganun as compared sa mga ill-advised na 3-point shot. And of course, stay out of foul trouble. Early dun sa first quarter or sa first half, si Evan Nelly nagkaroon kaagad ng 2 fouls So, nakakasira ng rhythm kasi kapag ilalabas ka ng game dahil nakapag-commit ka na ng 2 fouls. So, kung nailabas ka ng matagal dahil sa foul, there's a tendency na mahirapan nang maibalik yung rhythm mo pagbalik mo sa laro. Another adjustment, take advantage of mismatches. Si Kevin Kembao, na-lockdown siya ng mga bantay niya. Yung naka-assign na magbantay kay Kevin Kembao, si Harold Alarcon and si Raylan Torres. We all know na teammates tong tatlo si Kevin Kembao, Raylan, sina Jerry Abadiano, and si Harold Alarcon. Teammates yan sa NUNS sa high school pa lang, dun sa UAAP Juniors. Alam na or nagkakaamuyan na sila kung ano yung galaw ng bawat isa. So, si KQ, alam naman natin na matangkad yan 6'7 or 6'6. Tapos si Harold Alarcon and Raylan Torres, mga 6'2 or 6'3. So, may height advantage si Kevin Kembao as compared sa mga defenders niya. Yung game 1 kasi, more of si Kevin Kembao, hindi lang sa game 1, parang yung laro talaga kasi ni Kevin Kembao is more of a big man na facing the basket So, magda-drive siya na nakaharap sa basket. Hindi katulad ng mga classic na big man na nakatalikod sa basket and then i-post up move nila, babanggay nila yung mga defender nila hanggang sa makalapit sila sa ring. Ito siguro yung kailangan adjustment na pwedeng gawin ni Kevin Kembao. Instead of taking the ball from the high post tapos magdi-dribble or magda-drive inside, ipostehan na niya yung mga bantay niya kasi mas maliit naman na bantay si Harold Alarcon and si Raylan Torres. So they just need to find a way na si Kevin Kembao makapwesto sa ilalim and he will receive the ball sa ilalim. Preferably, mas malapit sa basket, mas okay. Para doon na niya i-back down or i-post up moves yung mga bantay niya. Kung ang nakabantay pa rin sa kanya is sina Alarcon or si Raylan Torres, kayang-kaya naman niya yun may hook shot din naman si Kevin Kembao. May naman yan kayang-kaya niya mag hook shot, meron din naman siyang floater. So I think kaya niya talagang i-postehan si Harold Alarcon instead of magda-drive pa siya galing sa 3-point area, mabilis na bantay si Harold Alarcon and si Raylan Torres. So, nasasabayan talaga siya and doon siya nahihirapan. And sa defensive end, make UP bleed for points. Sobrang naging madali for UP to earn their points. Una, dahil nga sa mga steals. So, pag nakaka-steal yung UP, it leads to fast break. And napansin ko din na yung UP, ayaw nilang mag-set up ng halftime ng half court set. As much as possible, pag nakuha nila yung bola, tinatakbo na nila kaagad. And kitang-kita naman natin yan nung first quarter pa lang. Pagkakuha ng bola, diretso na agad, takbo, hindi na nila sineset yung kanilang half court offense. Kung may opportunity na mag-fast break, magpa-fast break sila. Pero kung wala naman, doon na sila mag-set up ng kanilang half court offense. And yung mga guards ng UP, like sina Harold Alarcon, yung mga shot creators ng UP, napag-iwanan nila kasi yung mga bantay ng DLSU Even si Lebron Lopez, si Lebron Lopez, kayang-kaya niya ding mag-drive, sobrang athletic niya. So, doon nahirapan yung DLSU sa defense. So, they need to find a way na pahirapan nila, i-challenge nila lahat ng tira ng mga players ng UP and just stay in front of their man Sabayan lang nila para at kahit papaano mahirapan man lang
mahirapan yung UP sa pagkuha ng kanilang puntos. Another adjustment, of course, make shots to spread the floor. Kung hindi pumapasok yung tira mo, mahihirapan ka talagang i-break down yung depensa. Nung game 1, hindi maipasok ng Lasal yung kanilang 3 points. So, for UP, okay lang yon. Mag-set up lang sila ng zone defense nila and hayaan lang nilang tumira yung Lasal from the outside. So, ang Lasal, kung hindi sila makashoot sa labas, mapipilitan silang mag-drive, yung nakabantay sa ilalim ng UP ay malalaking players. Sina Malik Diouf, which is may wingspan na 7-footer. So, kung sasaksak ka naman, bakang abutin mo lang doon is mablock lang yung tira mo. So, sayang lang din yung effort mo. So, for DLSU, wala din silang choice, kundi they really need to find a way to sink their shots para maging efficient. Kasi kung pumapasok yung mga tira mo sa labas, whether perimeter shots or sa 3-point shots, pag pumapasok yung mga tira mo doon, napipilitan yung depensa na mag-extend all the way sa 3-point area. And kapag nag-extend yung mga defenders mo, yung driving lane mo is mas mas maluwag yung driving lane mo. So, doon pwede kang makapag-create pa. Yung mga slashers mo, pwede na silang mag-penetrate. Yun yung mga adjustments na naisip ko na pwedeng gawin ng DLSU Green Archers. And what to expect from UP? Dahil nga sa maganda yung nilaro ng UP, parang walang masyadong kailangang adjustments na gawin. You do not need to fix what is not broken. So, expect lang UP na they will show no mercy on this coming game 2. So, for UP, do or die din yan eh. Ayaw na ng UP na paabutin sa game 3 kasi baka pag natalo ang UP sa game 2, magsishift yung momentum papunta sa DLSU Green Archers and baka matalo pa or ma-upset ang UP sa game 3. So, for UP, do or die na rin nila. Expect them na ititreat nila as do or die game yung game 2 and they will show no mercy. They will maintain their intensity and physicality, or baka lang hindi maintain, baka they will exceed their intensity and physicality in game 1. And isa ding advantage ng UP is yung kanilang crowd. Sobrang madaming na-attract, or dahil nga sa laki ng student population ng UP and its alumni, madaming supporters ang UP, and kung nanonood ka ng live, napupuno talaga ng mga UP students and UP alumni yung MOA Arena or even Araneta Coliseum. Expect natin na mas madami pang pupunta or manonood bukas sa Araneta. Sa mga players ng Lasal, dapat expect na nila yan eh. Wag masira yung mentally prepared dapat sila to play in an environment na sobrang maingay, and lalo na finals na to eh. So, aside from their preparedness physically, dapat prepared din ang Lasal mentally. So, ayan, mga thoughts ko with regard to the upcoming Game 2. Kung meron din kayong mga naisip na pwede rin gawin ng Lasal, feel free lang to comment sa ating comment section. And don't forget to subscribe dito sa ating channel, Ligang Pinoy, if you are into sports, basketball, volleyball, or sa mga iba't ibang liga dito sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yan dito. So, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify din kayo every time na meron kaming bagong upload. So, yun. Thank you for watching.